Mga Lods, magandang araw sa inyo. So meron tayong sasagutin na dalawang tanong na sa tingin ko is napaka-importante sagutin para meron tayong medyo kapulutan na aral. So alam niyo naman yung nangyari sa akin. After 31 years ay nahanap ko yung nanay ko. And maraming naantik sa istorya ko. Kaya nga maraming nag-i-interview sa akin, nag-i-invite. So ang unang tanong na gusto kong sagutin is, ano ba yung importance ng mga sunod-sunod na interview ko? Yung pagpunta ko sa mga interview. At yung pangalawa is, sa murang edad, di ba, nahiwalay ako sa magulang ko. Nasagdan ako sa hirap. Kung na-realize ko na ba kung bakit sa akin nangyari yun. So mga Lods, yung unang-unang tanong kasi, yung about sa mga interviews. So may mga advice na mga dumating sa akin. Iba-iba sa lusalungat. Pero bigla ko kasing naisip na, teka lang, sino ba ako para imbitahan nila, di ba? So ibig sabihin, hindi naman talaga ako yung ini-invite nila, but the story behind my personality, di ba? Kasi yun yung nakaka-inspire eh. Pero biglang nabago lahat ng pag-iisip ko. Kumbaga yung, hindi naman nabago yung pag-iisip. Kasi nag-iisip ako na, teka lang, nahanap ko na yung nanay ko. So ano pa ba yung gagawin next ng mga nag-i-invite sa akin? So ibig sabihin, yung story ko is, i-expound pa nila. Diba? Palalawakin pa nila ano pa yung mga nangyari. And pag-uusapan palalo. So inisip ko, is it worth it pa ba? Pero biglang nabago nga yung pagkagulo ng isip ko. Naging diretso yung isip ko nung nakatanggap ako ng mga messages na galing sa mga nanay. Isipin niyo mga Lods, maraming mga nanay na natuwa sa akin, nagpaabot ng kanilang pagkatuwa, ng pagiging masaya sa nangyari sa akin. Pero may mga message akong nabasa ron na talagang naanting yung damdamin ko. Unang-una, yung nanay na nag-message sa akin na matagal na silang hindi nag-uusap ng anak niya. Pero dahil daw sa napanood ng anak niya yung istorya ko, is bigla daw siyang kinausap. So isipin nyo, nakapag-inspire pala yung istorya ko para magkapatawaran, di ba? Yung mag-ina na matagal lang hindi nag-uusap. Sobrang saya ng nanay na yun na sinasabi niya, salamat sa'yo. Pero hindi salamat sa akin eh. Kasi nga, in God's perfect timing yung nangyari. So, salamat kay God na nangyari yun and nakapag-inspire ng ibang tao. Diba? Yung pangalawang message naman, Los, isa yan sa mga naging teacher ko. Ang sabi niya kasi is, nalulungkot daw ang mga nanay dahil sa mga turn-up events na nangyari dito sa ating bansa na para bang nawawala na yung family values and yung pagmamahal sa magulang. Na para bang pagka nagkamali ang magulang mo is pwede mo na siyang itakwil or kung pwede na siyang basta mawala sa'yo. Diba? So, ang mga magulang at mga nanay daw is parang nababahala kasi sa bilis ng pagbabago ng panahon na sa tingin nila hindi naman kasama dapat sa nababago ang family values at pagmamahal sa magulang. Kasi habang buhay merong magulang, merong anak, iba-ibang generation lang. So, nung nangyari nga daw yung istorya ko, nung naipalabas daw, para daw bang nabuhayan sila ulit na meron pa palang mga anak na mapagmahal sa magulang. Actually marami, hindi lang po ako. Nangyari lang na naging maganda lang yung istorya ko dahil merong panguulila na nangyari at nagkita ulit. Pero maraming mga mapagmahal na anak na hindi lang na-highlight ang kanilang istorya. So, ganun pa man, dahil daw sa pangyayari na yun, is para daw nagkaroon ng fire ulit yung family values at yung pagmamahal sa magulang. So, nung na-receive ko yung mga message na yun, sa tingin ko yung blessings na binigay sa akin ni God, hindi ko yung dapat sarilinin. Dapat yun i-share ko. Kasi ang blessings kasi hindi yan laging form of material things. Sometimes yung story, yung feelings, and yung inspiration. So yung inspiration na yun, na ipapasa yun eh. Share the blessings, di ba? So sa pamamagitan ng pag-attend sa mga interview, maraming naaabot yung istorya na yun at lalong na-inspire. Kung yung iba man ay hindi na-inspire, sa unang kita nila, maaaring sa paulit-ulit nilang makita yun is ma-inspire sila. So ang natin is KMJS. Number 1 sa ganitong klaseng category sa television. Diba? Public Affairs case study, sila ang number 1 for me sa buong bansa. And sa talk show naman, sa internet, sa YouTube, walang ibang number 1 doon kundi ang Tony Talks. Si Miss Tony Gonzaga is na-invite tayo. Isipin nyo si Ma'am Jessica Soho and si Madam Tony G ang nag-interview sa atin. Sino ba naman tayo para tumanggi? At ang storya natin gusto nilang palawakin para marami pang ma-inspire. So yung number 1 na yun, I think yun yung kahalagahan. Yung number 2, na-realize ko ba kung bakit sa akin nangyari yun? Yes, napakadaling sagot na dyan sa ngayon. Kasi alam ng Panginoon na ako, malalagpasan ko yun, magiging malakas ako, at darating ang panahon na magiging matagumpay ako sa pagsubok na binigay niya sa akin. Dahil sa pagdating ng panahon na yon, kagaya na sinabi ng mga teacher ko nung high school na parang humihina nga yung
yung moral ng mga nanay dahil sa mga turn of events na yun. Siguro alam ng Panginoon na pwedeng mangyari yun sa panahon na to. And then, dun niya ako pinag-meet sa magulang ko, sa nanay ko, para maibalik yung fire sa mga damdamin ng mga nanay at ng mga magulang na meron pa ring mga anak na mapagmahal. So, napagtanto ko na siguro yun yung binigay na mission sa akin. Dahil, yun na yun eh. Nung nahanap ko na yung nanay ko, feeling ko na kompleto na ako. But there is another journey pala to inspire more people. Kaya hindi ako nagsisisi at hindi ako tinatamad pumunta sa mga interviewers. Magiging choosy pa ba ako? Tony Gonzaga and Madam Jessica ang nagpatawag sa akin. Sila at yung programa nila ang ginawa paraan ni God para makapag-inspire pa tayo ng maraming tao. Sana mga Lods, natuwa kayo sa video na to, sa mga sinabi ko, at sa mga anak dyan na mayroong pantampo sa magulang, hindi pa huli ang lahat. The more time you spend na nagagalit ka sa magulang mo, the more time you waste na hindi mo pinupuntahan yung magulang mo, the more damage na mangyayari sa'yo. Not just in material things, also sa damdamin mo, sa pagkataon mo. So, bilisan mo mag-heal. Alam ko hindi madali na ibaba kagad yung pride. Pero ang pride kasi walang may dudulot sa'yo mabuti yan. 'Di ba? Hanggat maaari, iwasan mo yan. Bilisan mo mag-heal. Punta mo na kagad yung nanay mo hanggat nandyan. Ako nga 31 years, gusto ko siyang puntahan, hindi ko mapuntahan. Ikaw na nandyan, dahil lang sa sama ng loob, hindi mo mapuntahan. Sayang, Lods. Sayang talaga. So, puntahan nyo na. So, ilang mga Lods. Salamat. Thank you.